DBM nagsimula ng mag-audit ng flood control and mitigation project sa Pampanga. Uy, saan sa Pampanga yan? Nandun ba si Erlo Brigas sa Pampanga? Erlo, nasaan ka sa Pampanga? Kuya Jen, kakatapos lang ni Budget and Management Secretary Amenang Pangandaman na mag-inspeksyon dito sa flood control and mitigation na project. Dito yan sa bahagi ng Apalit, Pampanga. Pero kanina umaga, Arayat, Pampanga, Kuya Jen, pero kanina umaga ay nagtuho muna itong si Pangandaman sa bahagi ng Apalit, Pampanga para siya sa atin yung mga kalsada na nasira nitong mga nagdaang kalamidad. At isa nga sa kaniyang tinignan kanina yung bahagi ng MacArthur Highway na nauna nang mag-viral sa social media dahil sa crater na lalim ng uka sa daanan at halos hindi na madaanan din ng mga maliliit na sasakyan. Pero sa ngayon, Kuya Jen, ay nagawa na ito ng paraan ng local government unit ng Apalit, Pampanga. So saan tinambakan na nila muna ng pansamantala na yung daan para maipantay at madaanan na rin ng mga motorista. Pero for the meantime lamang yan, Kuya Jen, at nananawagan sila sa DBM na tulungan sila para sa ganon ay maiayos na yung kalsada ng permanently o yung talagang pamalagyan na, Kuya Jen. Kasi kung uulan na naman ay baka rin na naman itong baka inilagay nilang tambak na lupa dito at magkaroon na naman ng pagkasira ng daan. Ay naman kaya Secretary Amenang Pangandaman, kanyang sisiyasatin yung mga budget pa na naka-align doon sa mga proyekto kasi napag-alaman nila, Kuya Jen, na may mga projects dito sa Pampanga na tila may mga pondo pero hindi naman ito tinatawag na prioridad. Kaya iatasan na nila yung regional offices ng DPWH para i-realign yung mga budget na ito at ilipat doon sa mas kinakailangan na proyekto, lalo na yung isang kalsada nga dito sa Apalit, Pampanga na nag-viral dahil sa napakalalim ng mga uka. Ang Department of Public Works and o DPWH Region 3 handa namang tumalima sa gusto ng ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na iayos yung mga proyekto na dapat na maiayos na upang sa ganun ay hindi na magkaroon ng malalang epekto kapag dumating na naman yung bagyo o anumang uri ng masamang panahon. Tiniyak naman ng DBM na maisasaayos lahat ng kanilang mga na-discovering mga proyekto dito sa Pampanga na tila hindi pa rin na isasaayos hanggang ngayon na yung ibang proyekto, Kuya Jen, ay inabot na ng halos 3 taon na wala pa rin nilang aksyon ang kinauukulan. Yung muna ang update mula rito sa Apalit, Pampanga. Balik sa'yo, Kuya Jen. Sino yung DPWH official na kasama nila, Erlo? Kuya Jan, yung mismong assistant regional director ng DPWH Region 3 na si Engineer Melquiades Santo Domingo ang kasama nila kanina dito sa pag-inspeksyon, Kuya Jan. Ayun, oo. So anong paliwanag niya? Bakit nagkakaganon yung mga proyekto nila dyan sa Region 3? Well, Kuya Jan, ang explanation sa atin hindi niya nakasasakop yung itong panahon o yung mga taon. Si engineer ay medyo bago lang dito sa Region 3. So, kanyang sisiya sa atin kung ano pa yung mga proyekto na talagang hindi naman talaga priority, Kuya Jed, pero may pondo at para mailipat doon sa mas priority na pondo. Ito nga yung tinutukoy, yung bahagi ng MacArthur Highway na major national road na dapat maisaayos na kaagad kasi apektado na rin yung kabuhayan ng mga kababayan natin. Ito, Kuya Jen. Sino-sino daw ang mga district congressman na nakasasakop yan? Tsaka alam niyan Alam ng mga district congressman yan, Erlo. Yun na nga, Kuya Jen, no? So sabi ni Pangandaman sa atin, ipapabayan nila sa kinaukulan kung sino yung dapat mag-imbestiga o sino yung dapat imbestigahan. Kasi kahit sila, Kuya Jen, alam nilang may lapses talaga on part ng lahat ng namumuno. Kaya yung ibang mga proyekto na dapat di naman prioridad, yun pa ang mas may pondo, Kuya Jen. Ayun, natuwa naman ako mismong DBM pang nag-audit ng mga proyekto niya kasi sila naglalaan ng budget.
tama nga naman. Pero dapat may kasama din silang mga COA auditors dyan para makita kung tama ba yung pinaglalagakan natin ng pondo, Erlo. Yes, Kuya Jen. Pero ang sabi ni Sec Mena kanina ay itutuloy niya tong mga ganitong pagpunta doon sa mga talagang projects na flood control projects na dapat makita kung talagang yung pondo doon talaga napupunta, Kuya Jen. At dapat kung hindi naman doon napunta, nasa ibang project, ora mismo ipapa-realign niya yung mga pondo na yun para mailipat doon mismo sa proyekto na yun, Kuya Jen. Ano raw ang nagtulak kay Secretary Mena Pangandaman para gawin itong inspeksyon na ito, Erlo? First time yan na ang DBM Secretary ay nag-inspeksyon ng mga proyekto ng pagawaing bayan. Well, Kuya Jen, tinatanan siya ni Pangulong Marcos Jr. na pumunta personally at isa pa, Kuya Jen, kaya siya mismong nagpunta na ay dahil napanood niya doon sa isang news source, Kuya Jen. Oo. Kaya medyo na-alarma sila dahil sa gano'n na pala kalala yung problema dito sa part ng Apalit, Pampanga, especially dito sa part ng MacArthur Highway, Kuya Jen, na malabuan itsura dahil doon sa mga pothole na nakikita sa daan, Kuya Jen. Ayun. Sana, teka lang, may kakayanin ba ng DPWH, halimbawa, pag natukoy nila na mayroong anomalya sa pondo, kakasuhan nila yung mga may kinalaman sa anomalyang yan, Erlo? O, di ba sabi mo kanila, yung nakita nilang pondo, i-re-realign yung budget. Pero dapat makasuhan, mapanagot din yung yung mga may kasalanan, di ba? Yes, Kuya Jen. Ang sabi sa atin, ipapabayan na nila yan sa House of Representatives kung sino yung mga dapat na investigahan dahil nga sa hindi nila masabi kung gaano kalawak itong problema na ito, pero tayo mismo sa pag-iikot natin dito medyo mukhang malawak-lawak tong problema na ito, lalo na when we talk about flood control project, Kuya Jen. Yun na nga, oo. Pero congratulations at least ginawa ito ng Secretary Mena Pangandaman. Siya mismo na may hawak ng pambansang budget natin, napaglalangan siguro ng mga taong nandiyan sa baba kung saan-saan ginagamit yung pondong inilalaan ng gobyerno. Tama yan. Tama ang ginawang ito Secretary Pangandaman, Erlo. Yes, Kuya Jen. Salamat ng marami. Ayan po si Erlo Bringas, mga taga-Apalit, Pampanga.